ka-farm lot, nandito po tayo ngayon sa bayan ng Lopez kung saan meron po tayong 10 hectares na napakamura mga ka-farm lot. At bakit mura? Kasi naku mga ka-farm lot, sobrang daming produkto po nito. Maraming lansones, maraming saging, may rambutan, at sobrang dami ng nyog mga ka-farm lot. Ayan, may mga prutas pa, may langka, may guyabano, may kakao. So solid tong farm lot na to mga ka-farm. Ayan. Yan, napakaraming lansones, mga ka-farm lot. Sarap niyan. Kakao. Sarap nito mga ka-farm lot. Matamis. Mga ka-farm lot, merong mangustin pantanim to. Nasa 4 na puno. Ayan, mga namumunga na rin. Kalamansi rin po dito. At mga bayabas. Haba po ng saging oh. Yan. Ang kagandahan dito mga ka-farm lot, itong property ay katabi po ng ilog. Pero yung ilog po mababaw lang siya. Pero hindi po naubuhusan ng tubig yan. Yan, continuous flowing yan. Ayan. So katabi mismo ng property. Ayan, may sakop din. Sakop pa natin yung kawayan. Ayan, sa mga gusto magkubo dito. Ayan mga ka-farm lot, bago tayo magpatuloy, intro muna tayo. Dahil nandito po yung contact information natin. Salamat po. Ang sarap mamuhay sa probinsya. Sariwang hangin at ang sarap sa tenga ng tawa ng mga bata. Ang sarap dito tumanda. Kaya kung wala ka pang probinsya, handang tumulong ang grupo namin para mahanapan po kayo ng retirement plan. Investment farm, ganun din ang bakasyonan. Kaya tara na, dito sa Quezon Province, habang mura pa ang mga lupa. Kaya sa mga nais pong mag-inquire, ayan po ang ating FB account, Facebook page, WhatsApp and Viber. Para sa susunod, kayo naman po ang maserbisyoan namin. Maraming salamat po. Hello mga ka-farm lot, ayan, nandito po tayo ngayon sa Lopez, Quezon. Ayan, kung saan meron po tayo nakitang murang property. Ayan. So meron na pong buyer na nagkakagusto nito kay Bestland. So ngayon, kinausap po ako ng buyer para i-check din. And ayun, sabay na po tayong tingnan natin. So ayan, silipin natin kung ano pong meron dito mga ka-farm lot. Ayan, bali mula po dito mga ka-farm lot, meron pong dating inano na po ng kalsada. So ito po yung babaybayin natin. So ito yung magiging right of way. Ayan. So far, wala pa po ako masyadong idea kung ano meron dun sa property. So ayan. Pero ito po yung madadaanan. Ito po ay 10 hektarya na may presyong 4.3 million. So ibig sabihin, ang per square meter niya ay nasa 43 pesos lang per square meter. So nakita ko naman po yung title nito, OCT, at buhay po yung nakapangalan sa titulo. And bukod dun mga ka-farm lot, ang property po ay puno daw po ng produkto. So banayad naman po yung dinadaanan. Although pababa siya, pero banayad. And marami daw po itong harvest. Yan, pero makikita po natin. Importante mga farm lot, Lopez, Quezon lang po ito. So malapit-lapit. So at least meron para naman tayo nakita na mura-mura. So mahal na rin po kasi lupa dito sa Lopez. So ito na po yung matadaanan. Ayan. So far, malinis po. Ayan, may semento nga siya. Oh. So, mayroon po kasi nagkalsada dito noon. Ayan. So, malinis naman po yung ating dinadaanan. Hindi masukal. Ayan, may poste ng kuryente. Ayun, oh. So, tara. So, mula po sa bayan, ang Lopez, malapit lang siya. Nasa around mga 20 minutes drive siguro. Mga 20 minutes drive lang, nasa town proper na ng Lopez. Tapos sa Barangay Road, ayan, siguro ngayon, mga 200 meters na yung nalalakad natin mula sa kalsada. Tapos sa Provincial Road, malapit din. Yan.
Ayan po sila. Ito na? Ha? Ayan. At least hindi masukal yung gubatang-gubatan. At least ito, kita mo pa ang tao. Pero, ito pong nilalakaran namin, ano po yan? Yung, mga bang tawag dyan? Limot po ako sa tawag. Ganda dito lagyan ng baka, oh. So may dinaanan po kami bahay dito. Ayan. Ito po ang kalapit bahay. Ayan mga farmlat, ito po yung hilly part na dinaanan namin. So doon po kami galing, ayun yung baboy. So, ayan. Mga 25 degree angle yan. So, kaya pa rin naman. Hindi naman ganun katirik. Ayan. Ito na ba? Yun. Ito na pala. So, sa bungad pa lang, bumubungad na po sa atin yung maraming tanim niya. Na, kung makikita natin, puro nyog. And may maraming saging. Yan. So, continuous po tayo. Ayan. So, estimated natin mga 400 to 500 meters from Cemented Barangay Road. Ayan. Wow, ganda. Ayan. Maganda naman po ang property. Malinis. May damo siya pero mabababa. Ayan, makikita nyo yung dasik sa tanim, tapos may mga mabababang nyog, meron ding matataas na. Ayan. So, saging na saba po ang tanim ditong saging. Ayan, makikita nyo. Ayan. So, tamang-tama po dito lagi ng livestock, gaya ng kambing, baka. Yan, makikita nyo po yung lupa na marami pong makakain ng mga kambing, baka dito. Yan, yan po yung mga pagkinakain talaga ng mga kambing, baka. Ayan. 10 hektarya po ito. Napakalawak. Kaya ilan ang na-harvest dito? 20,000? Wala naman siguro. Mga ano lang. More or less 10 to 12, no? Mag 1,000 na lang isang hektarya. Ay di sure ball lang 10,000. Mga kaparmla to. Talagang dasik po sa tanim. Dami ano. Siguro kung lukad, mas marami kang ma-harvest dito. Kung kopra. Kaya nitong mag 15. Ayan, combination po siya ng nyug at saging. Sa ilalim ng nyugan, sagingan po yan. Ayan. Ayan. Continuous tayo. Panalo to mga kaparmlat. Kasi may income. Ayan. So, buhay daw po yung nakapangalan sa titulo. Sampung hektarya. Ayan. Dito tayo sa bandang taas.
Yan, may papaya po. Ayun, papaya. Doon tayo galing kanina. Talagang maraming tanim. Ayan, mga nyug po. Yan, marami pa rin saging dito. Yan. So for mga kaparmlat, nagagandahan tayo dahil yun nga po, may income ang property na kung saan hindi lang nyug yung income dito dahil marami rin po talagang saging. And ang good thing po dito para mas kumita kayo, total napakataba ng lupa at hindi po masukal. Kumbaga wala yung sukalan na puro punong kahoy, mga damo lang na kaya ng grass cutter. And I suggest kung kaysa mag grass cutter ka, bilhan mo to ng baka kambing, panalong panalo na. Ayan, so tara, ikutin pa po natin. Ayan. So sa portion na to mga ka-farm lot, mga takaran pa yung nyug, mga nag-uumpisa pa lang mamunga. Ayan. Ayan, marami siyang mga batang nyug pa na papakinabangan nyo na pa ng mahabang panahon. And so ang structure ng lupa dito, hindi siya ganun ka flat, hindi rin naman po siya ganun ka hilly. So rolling lang po yung property. Napansin nyo, hindi siya flat, hindi siya hilly, rolling lang siya. May mga banayad pong hilly. Ayan. So far, ang ganda po mga ka-farm lot. Ayan, papunta po tayo sa lukaran. So yun mga ka-farm lot, ito na po yung lukaran. So dito sa part ng lukaran mga ka-farm lot, napakaraming prutas. Ayan, kagaya po nito, may malaking puno ng basyad. Ayan, basyad po yan, may mangga. And meron pa pong dalandan. Ito dalandan to. Ito po yung pag sinisindihan na apoy. Mabango po yan. Ayan, may langka. Langka, saging. Yun mga kaparmlat, may kakao. Sarap po. Sige po. Sarap niyan. Kakao. Yan. Sarap nito mga kaparmlat. Matamis. Ito po yung lukaran. So pag nabili nyo, may lukaran ha. Yan. Yero po yan. At isa pa sa nagpaganda sa property na to mga kaparmlat, napakarami pong lansones. Nasa ilang puno po na lansones yan? Mahigit kumulang 100, dami oh. Tsaka magaganda na, mga namumunga na yan. Sige. Puntahan ko po. Yan. Yan, may guyabano pa oh. Guyabano. May guyabano uli. Ayan, may rambutan din. Rambutan. Ang dami pong ano, daming lansones mga kaparmlat. Panalo to. Bukod sa may income na sa nyog, sa saging, may income ka pa sa lansones kasi maraming puno. May mga mangga, may rambutan. Yan, napakaraming lansones mga kaparmlat. Yan, grabe. Daming prutas. Yan, may mga mabababang papaya na namumunga na rin. Oh. Ayan mga kaparmlat, merong mangustin pantanim to. Nasa 4 na puno. Ayan, mga namumunga na rin. Ayan. Ayun, may bunga pa. Hindi lang kita. Ayun. Ayun po. Yan. Talaga namumunga na mangustin po dito. Naharbisan nyo ito nung nakaraan, di ba? Yan.
May mga tanim din po silang mahogany dito. Ayan, marami-rami. Yan, paper tree po yan. Tuwid. Tapos, may mga malalaking mahogany pa rin. Ayan. May mga lansones pa rin at mangga dito. Ang kagandahan dito mga farm lot, itong property ay katabi po ng ilog. Pero yung ilog po, mababaw lang siya. Pero, hindi po naubuhusan ng tubig yan. Yan, continuous flowing yan. Ayan. So, katabi mismo ng property. Ayan, may sakop din. Sakop pa natin yung kawayan. Ayan, sa mga gusto magkubo dito. Ayan. Mga kawayan, no? Ayan. Flatland po dito sa area ng dikit sa ilog. Lalaki ng kawayan. Hello mga farmlat, hanggang dito na lang po yung ating video. Ayan, maraming salamat po sa panonood. Ayan, thank you po and dagsang biyaya po sa inyo lahat. Ingat po!